Solo Leveling Season 2. Like and subscribe, baka naman. Di na nga sila makapaniwala sa mga nakikita, at lubos nagtataka kung ano raw ba itong mga aninong ito na nakikipaglaban para sa kanila. Basic nga lang nitong tinatalo ang mga langgam na hirap silang talunin kanina, hanggang sa bigla na nga lang lumutang mula sa kung saan si Jinwoo na lubos nilang kinagulat. Samantala, sa labas naman ay lubos na mamroblema ang lahat at wala nang ang video feed na nanggagaling sa laban ng ating mga bida, lalo na ang TV station na nangangasiwa sa nasabing estasyon at napakarami ng araw galit na tumatawag sa kanila para ibalik ang signal ng nasabing broadcast. Wala namang magawa ang cameraman at nagloko bigla ang signal, habang itong si Jinwoo naman ay nagpatuloy sa pakikipaglaban gamit ang kanyang Shadow Army. Di pa rin nga makapaniwala sila Baekhyun sa mga nangyayari, at paanong nandito raw si Jinwoo. Tsaka na nga raw niya ipapaliwanag ika naman ng ating bida at ang importante daw ngayon ay ang mag-amit silang lahat sabay naglabas ng healing potion. Sa gulat ng lahat ay basic lamang na wala lahat ng kanilang mga sugat, ngunit sa kasamaang palad ay wa-epek kay Hein. Dito na nga biglang lumutang ang isang notification na nagsasabing masyadong mababa raw ang health points ni Hein para magawang mag-amit. Na lubos kinabahala ni Jinwoo pagkat unti-unti na raw humihina ang aura ng dalaga. Masyado nga raw malala ang tama ni Hein para mag-amit niya kaya iminungkahing magmadali na silang lumabas. Problema nga lang ay mas dumarami pa ang dumarating na kalaban na siyang sagabal sa kanilang pagtakas. Samantala, di na nga mapakali sila Chairman Go at pati ang grupo ng Japanese Hunters ay wala na silang contact. Agad na nga nitong iniutos na maghanda lahat ng retrieval teams at medic habang hinihintay ang pagbalik ng signal, sabay pinabatid ang pagkainis, at kung pwede nga lang daw at hindi pa siya ganoon katanda ay sasamahan niya ang ibang hunters sa pakikipaglaban, sana nga raw ay ligtas silang lahat, dagdag pa nga ni Chairman Go. Ito namang kapatid ni Jinwoo pinagdiskitahan na ang TV, at wala na nga raw signal, namatay pa, na tinawanan nga lang ng hermit nila at mag-relax lang daw. Nabahala naman ang panig ng mga Japanese at wala na nga raw silang contact kila Goto, at mukhang namatay na rin daw, dahil bago nawala ang signal ay may malakas daw na kalaban itong nakaharap. Buwisit, walang kwenta din talagang Goto yan, ika na nga ng Japanese chairman at sinabing mabubulilyaso pa raw ang kanilang susunod na hakbang dahil dito. Balik naman kila Jinwoo kung saan patuloy na nilalabanan ng kanyang mga Shadow Army ang hukbo ng mga Magic Ants. Ngunit nabahala at kulang pa ang Shadow Army niya para tuluyan silang makalusot sa kalaban ngunit naalangan na ipakita ang tunay niyang lakas at may ibang araw na makakakita. Wala na nga siyang choice kaya sinabihan ang mga hunters na tumayo sa likod ng dambuhalang Shadow at medyo magiging agresibo na raw ang atake niya sa mga kalaban. Ipinakiusap nga rin ni Jinwoo na kung ano man ang makikita nila ngayon ay sanay panatiliin nilang sekreto lamang. Paporma pa nga lang ang ating bida ay bigla na lamang itong natigilan, sabay nagsitabihan ang mga kalabang langgam. Pangmalakas ang aura na nga ang bumalat sa kanila at sa gulat nga nila ay muling nagbalik ang Black Ant kanina. Sino ba talaga ang hari niyo? Buwisit lumabas pa ko tae lang pala yung nasa labas, galit na tugon na nga ng Black Ant, di naman nagpatinag si Jinwoo sabay nilapitan ang mayabang na kalaban. Ikaw ba ang hari ng mga tao? Tanong na nga ng Black Ant kay Jinwoo. Deadma nga lang si Jinwoo sabay tinawag na nagsasalitang insekto ang kalaban. Tila nagalit naman ang kalaban kaya sinigawan si Jinwoo ng may pambihirang aura. Muli ay deadma lamang ang ating bida at inasar ang kalaban, na insekto parent kahit ano ang gawin. Happy naman si Kuya Cameraman at muli nang nanambalik ang signal, dito na nga lubos na gulat ang lahat nang makita na kaharap na ni Jinwoo ang Black Ant, lalo na ang kanyang kapatid at Panong napunta agad sa Jeju Island sa kanina kasama lang daw nila. Nagkawasak-wasak naman ang upuan ni Chairman Go nang makita ang ating bida, at lubos na tuwang nakarespo si Jinwoo, na siyang pag-asa raw nila. Pangmalakas ang suntok na nga ang ibinira ng Black Ant sa ating bida, na halos nagwasak sa kinatatayuan nila, at isa na naman daw mahinang nilalang ang hinarap sa kanya. Bigla na nga lang itong nagulat nang makitang nakatayo parent si Jinwoo, na siyang sumagot din ng napakalakas na suntok na umalag sa buong pagka-insekto ng kalaban. Abat di tayo na-inform na boxing pala ang magiging banatan ng dalawa, na siyang kaliwat kanang nagpalitan na nga ng malalakas na suntok, na lubos kinagulat ng ibang hunters at talaga daw bang mage-type hunter lamang si Jinwoo. Una na ngang tumalsik ang insekto, na lubos ang pagkagulat at Panong nasasabayan daw siya ng isang hamak na tao.
Nang medyo olat sa suntukan ay ginamit na nga ng Black Ant ang dila nito para malason si Jinwoo, isang napakatinding lason na walang sino man ang makakatagal, at katapusan ng araw ng ating bida buwakakakakaduro naman yung tawa na nga nito. Biglang lipat naman ang eksena sa hype na Japanese chairman na ito, literal na puro upo lamang ang ginagawa at galit na galit, at panong namatay daw karamihan ng hunters nila, mga walang kwenta raw na panira ng kanilang mga plano. Sa gitna ng pag-uurumentado nito ay panibagong plano na naman ang naisip nito nang makita ang pagbalik ng malakas na kalaban sa kuta ng mga langgam, at since di naman nila nakumpirma ang status ng mga Korean hunters ay marahil may mga buhay pa raw, at baka nanghihina na rin daw ang Black Ant mula sa naging laban nito kay Goto. Dito na nga nito iniutos na samantalahin nito ng natitirang hunters nila at siyang tumapos sa kalaban, nang sa kanila nga mapunta ang spotlight at tagumpay at hindi sa mga Koreanong hunters. Bagamat ipinagutos na nga ito ng kanilang chairman ay ayaw naman sumunod ni Kuya Hunter na nakasama kanina ni Goto, at halimaw nga raw ang kalaban, na wala silang laban. Mamamatay nga lang daw silang lahat. Balik kila Jinwoo ay gulat na naman nga ang bumungad kay Kuya Black Ant nang magawang makagalaw ng ating bida sa kabila ng matinding lason na natanggap nito, na siyang muli na naman siyang sinuntok ayon tumilapo na naman sa Gedli. Bagamat nananalo ay pagkabahala pa rin ang nadarama ng ating bida, pagkat dapat matapos niya na agad ang laban at kung hindi ay bye-bye na sa future love niya. Ayaw din talaga paawat ng langgam at kung di nga raw tatalab ang lakas, di rin tatalab ang lason, ay lalaban na niya nga raw ang ating bida sa larangan ng bilis, sabay nag-transform sa mas maliit, mas siksik, at mas magaang version niya. Sa gulat ni Jinwoo ay pambihirang bilis na nga ang ipinamalas ng kalaban, was-iwas dito, was-iwas doon ang mahahaba nitong malapangil na kuko, na siyang tinapatan din ni Jinwoo ng kanyang mga pangmalakasang punyal. Halos di nga masundang bilis ang ipinamalas ng dalawa at nagsabayang atake ang sinagot sa bawat isa. Sa kabila ng pambihirang liksi at lakas na ipinapamalas ni Black Ant ay nabahala pera nito, at panong nasasabayan daw siya ng ating bida, na tila mas bumibilis pa habang sila ay naglalaban, imposible nga raw ito at panong nagagawa ng isang tao lamang. Maging ang mga kasamahan ni Jinwoo ay magkadehulog-hulog na ang mga mata at di makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, na ang kaninang binibasic lamang silang kalaban ay nasasabayan ng kapwa S-rank hunter nilang si Jinwoo, at pinapahirapan pa nga ang nasabing kalaban na todo effort masabayan lamang ang ating bida. Tinalo pa ng dalawa ang mga magjojowa na napapaslow-mo sa isa't isa, at may sarili ding version ng slow-mo sa kanilang laban, at sa tindingan ng laban ay kulang na lang magkagatan sa mga palabas ngipin nitong bida natin. Sa gitna nga ng laban at muntik-muntika na rin itong si Jinwoo ay biglang lutang ang notification na nagsasabing pwede niyang ma-upgrade ang skill na Fatal Strike sa ultimate version nito, ang skill na Mutilation. Agad na nga itong inactivate ni Jinwoo, na siya nang chamap-chap sa mga galami ng kalaban. Di na nga makapaniwala ang Black Ant sa pinapakitang kakayahan ni Jinwoo, na nagawa pang maibalik ang naputol niyang braso, ngunit sa sobrang takot ay napatakbo na sabay labas ng pakpak at kumaraipas ng lipad. Abat duro demonyo din itong si Jinwoo at talagang hinabol ang kawawang langgam, na rekta nagpunta ng exit ngunit sadyang mas mabilis si Jinwoo, ayon ang maabutan chap-chap ng walang awa si Kuya Black Ant, sabay ibinalibad pababa, hanggang sa natira na lamang ay katawan ng nasabing kalaban, na lubos ang pagtataka at sino raw itong hinayupak na taong nakalaban niya. Abat ayaw din talagang paawat ni langgam at humirit pa ng huling sigaw, humihingi ng tulong sa mga kapwa niya langgam. Abat salbaha din talaga itong si Jinwoo at ninisian lang ang kalaban ng tila ng aasar, sabay pinalabas ang kanyang mga shadow army na siyang kumalaban sa mga pipitsuging alagad ni Black Ant, katay dito, katay doon, basic nga lang pinagpapatay ng kanyang shadow army ang mahihinang backup ng umiiyak na Black Ant, at di makapaniwalang, ang pinanganak na pinakamalakas na nilalang na tulad niya, na kinakain ang lahat ng nakakaharap at mas lalong lumalakas, isang hari, ay paanoong natatalo ng isang hamak na tao lamang. Takbo ako nang makaligtas ako, tanging mga salita na nasabi na lamang ng Black Ant sa kanyang sarili at muli ay subok kumaraipas ng pagtakas. Di naman ito hinayaan ni Jinwoo hanggang sa kalaunan ay tinapos na nga niya ito ng walang awa. Level up na naman nga si Jinwoo dahil sa pagkapanalo nito, habang kanya-kanyang takbuhan naman ang mga natitirang Magic Ants. Sa kabila ng pagkapanalo ni Jinwoo ay mukhang matatalo ito sa love life niya, at unti-unti nang nakikita ni Hein ang puting liwanag.
Maging ang elixir of life ay sinubak na nga rin ni Jinwoo ngunit Olat's parents sa sitwasyon ni Hein. Ayun gulong-gulo na si kuya mo hindi malaman ang gagawin kung paano maisasalba ang buhay ng dalaga. Buti pa mag-like at subscribe ka muna Lods mas madali pa, hihi salamat.